Apat kabilang ang isang pulis ang arestado sa operasyon ng pulisya sa Talisay City, Cebu. Sa Surigao City, nananawagan ng dagdag na tulong ang ilang residenteng naapektuhan ng lindol. Ang mga balita sa Visayas at Mindanao, hatid ni Chona Carrion. Mga mataas na kalibre ng armas at baril, bala, granada, hinihinalang droga at drug paraphernalia. Ilan ng ito sa mga nakumpiska ng Cebu Provincial Police sa isang raid sa Talisay City, Cebu. Arestado sa operasyon si Frederick Go na high-value target at subject ng search warrant. Itinuturing din si Go na drug pusher na nag-ooperate daw sa Talisay City at sa Cebu City. Nadakip din sa bahay ni Go sina Arnold Lasenia, Jaime de la Serna at pulis na si SP1 Shelo Bonete. Ginagawa raw drug den ang bahay ni Go. Inihahanda na ang kasong isasampa laban sa kanila. Tumangging magbigay ng pahayag ang mga naaresto. Sa Zamboanga del Sur, patay ang isang rider matapos sumalpok ang minamanehong motorsiklo sa isang kotse sa bayan ng Gipos. Ayon sa pulisya, biglang kumabig pakaliwa ang rider na si Maximo Orteza kaya nabangga ang paparating na kotse. Tumilapon si Orteza mula sa motorsiklo. Bukod sa matitinding pasa at sugat, nabali pa ang dalawang paa ni Orteza. Kusang sumuko ang driver ng kotse na si Ramlet Crismar pero nakalaya ito matapos magpiyansa. Nagkaareglo raw ang dalawang panig. Isang buwan matapos ang mapaminsalang lindol sa Surigao City, binalikan ng GMA News ang ilang bayan. Pasabol na sa lahat ng sasakyan ang Anaw-Awon Bridge matapos itong matambakan ng lupa. Pero makikita pa rin ang ilang nawasak na bahay. Gayunman, patuloy raw na sinisikap ng mga residente na bumangon. Karamihan sa kanila, iginigiit na hindi sapat ang 1,000 pisong natatanggap mula sa lokal na pamahalaan. Panawagan nila sa gobyerno, mapansin sana ang kanilang kalagayan. Wala pang tugon dito ang LGU. Yan ang mga balita sa Visayas at Mindanao. Chona Carrion reporting.